Hala, akala ko kapag nasa Paris ka, lahat mahal. Pero nagulat ako nung nalaman ko na may mga experiences pala dito na libre lang. Alam mo ba yung pakiramdam ng bigla kang makakapasok sa isa sa pinakasikat na museum sa buong mundo? Tapos libre lang. Syempre kahit nasa Paris tayo, hanggat may mga free entrance, discount, o kahit anong pwedeng makatipid, ginagrab talaga natin. Sa mahal ba naman ang cost of living dito? Malaking bagay na rin yung mga experiences na hindi mo kailangang gumastos ng malaki. At isa na nga dito ang Louvre Museum. Sa totoo lang, hindi ko talaga ina-expect sa buong buhay ko na makakarating ako ng Paris at makakapunta sa Louvre. Yung dating nakikita mo lang sa mga libro, documentaries, movies at social media. Tapos ngayon nandito ka na mismo. At mas lalo pang nakakatuwa kasi makakapasok kami ng libre. Nakita lang kasi namin sa online na magkakaroon ng special free entrance sa Louvre sa isang specific na araw basta after 6 p.m. Hindi ito madalas mangyari kaya nung nakita namin yung announcement, sinabi agad namin na hindi dapat masayang yung pagkakataon kasi normally may entrance fee talaga ang Louvre, lalo na para sa karamihan ng visitors. Pero may exemptions din sila sa ilang residents at sa young visitors dito sa Europe, depende sa edad at sa status nila. Kaya kung may pagkakataong libre para sa lahat, malaking bagay talaga yun. Normally, ang current rate ngayong 2026 dito sa Louvre worth 22 euro kapag resident o citizen ng EEA or European Economic Area, worth 32 euro naman kapag non-EEA visitor. Yan yung mga karamihan ng tourist mula sa labas ng Europe. Then, libre naman yung entrance para sa lahat ng under 18 years old. At kahit ano pang nationality niya, libre din para sa under 26 citizen o resident ng EEA, pati sa mga may disability na may kasamang companion. Nagkakaroon din naman ng libre para sa lahat ng tao sa unang Friday nga lang ng buwan, pagkatapos nga lang ng 6 p.m. at maliban nga lang sa July at August. Pero kahit libre yung entrance, nire-recommend pa rin nila na magpa-reserve ng time slot online. Basta nang maaga ha, kasi mabilis mapuno yung slot. By the way, sa dami nga ng ginawa namin ngayong araw, hindi ko nga din alam kung paano pa namin to na isiksik sa schedule. Noong umaga kasi nagtingin na ako ng salamin para sa mata at natagalan nga ako dun sa pagpili. At pagkatapos naman, nagpunta kami sa Pont Neuf na siya rin pinakamagandang tulay sa Paris. Tapos ngayon, nandito naman kami sa Louvre. Etong ang Louvre Museum ay matatagpuan lang dito nga sa Rue de Rivoli, sa Instant Arrondissement ng Paris at sa mismong gitna ng city. Kung manggagaling ka naman sa Eiffel Tower, mga 20 to 30 minutes ang biyahe gamit ang metro. Pwede kang sumakay ng Metro Line 6 mula sa Beer Hakem, tapos mag-transfer sa Line 1 at bumaba sa Palais Royal. Musée du Louvre Station ha. Kung tutusin, hindi naman siya ganong kalayuan at madali lang naman puntahan. By the way, pagdating nga namin dito, alam nyo ba, hindi pa rin kami sigurado kung free nga ba talaga yung entrance. Nagtanong nga muna kami sa nag-a-assist kasi kaunti nga lang yung pila. Parang nag-alinlangan kami pero confirmed na libre nga. Kaya imbis na magpatumpik-tumpik pa, pumila agad kami. At sobrang swerte nga namin dahil ilang minuto nga lang ang lumipas, biglang humaba yung pila sa likod namin. Yung tipong paglingon mo, ang dami ng tao. Alam nyo ba, kahit mga Parisian dito, syempre marami din mahilig sa kanila sa libre. Isa nga lang sa naging challenge namin nung nakapila kami ay yung init ng araw. Umabot pa naman kasi ng 32 degrees Celsius dito sa Paris. At kung matagal ka na nga dito, alam mo sobrang pabago-bago yung panahon. Minsan sobrang init, tapos mamaya makulimlim, tapos mamaya uulan, tapos biglang lalamig ulit. Sobrang gulo na hindi mo talaga maintindihan. Hindi mo alam kung magdadala ka ba ng jacket o hindi. Kaya minsan hindi mo rin maiwasang magkasakit. Habang papalapit kami sa entrance, mas lalo nga naming naramdaman yung excitement. Hindi lang dahil libre yung entrance, kundi sa wakas, may kita na namin sa personal yung isa sa pinaka-importanting museum sa buong mundo. At pagpasok nga namin, grabe, ibang level talaga. Syempre, unang bagay na mapapansin mo ay yung kung gaano kalaki yung lugar. Hindi mo ma-imagine sa pictures kung gaano ito kalawak. Sa totoo lang, kulang pa nga yata ang isang buong araw para malibot mo lahat ang galleries dito. By the way, kaya kumuha pala kami dyan ng map para hindi kami malito. Habang naglalakad nga kami, mapapansin mo agad na hindi lang basta museum ang Louvre. Kasi dati itong Royal Palace na isang hari ng France. Kaya kahit yung mga hallway, kisame at pader pa lang, parang artwork na rin. Hala, grabe, ang galing. Bawat section nga dito ay may kanya-kanyang kwento. May Egyptian artifacts na libo-libong taon nga ang tanda. Grabe, ang lupit. May mga Greek at Roman sculptures din. May mga paintings na pinag-aralan natin noon sa school. Pero ngayon, nasa harapan ko na. At syempre, hindi mawawala ang pinakasikat sa lahat. Ito nga ay ang Mona Lisa. Isa nga ito sa mga reason kung bakit milyong-milyong mga tao ang pumupunta sa Louvre. At alam nyo ba, isa nga rin ito sa una naming hinanap. Nakakatuwa kasi iba yung expectation mo kapag nakikita mo lang siya sa online. Pero kapag nasa harap ka na mismo ng painting, parang may kakaibang feeling. Siguro dahil alam mong ilang daang taon na ang nakalipas pero nandito pa rin siya hanggang ngayon. Marami nga ring tao sa paligid. Lahat gusto makakita at makakuha ng pictures. Pero kahit saglit lang namin siyang nakita, masasabi kong isa yon sa mga moments na hindi ko makakalimutan. Habang umiikot nga kami, grabe, hindi ako makapaniwala sa lahat ng nakikita ko. Kasi yung mga dati
nakikita ko lang sa libro, ngayon nasa harapan ko na mismo. Habang umiikot pa kami, mas lalo kong nare-realize na hindi mo kailangang maging art expert para ma-appreciate ang Louvre. Minsan sapat na yung makikita mo na kung gaano kayaman ang kasaysayan ng iba't ibang bahagi ng mundo. At siguro yun ang isa sa pinakamagandang parte ng pagta-travel. Kasi hindi lang yung mga magagandang lugar ang nakikita mo, pati na rin ang kwento, kasaysayan at culture na hindi mo matutunan ng buo sa internet lang. Sa huli, masasabi kong sobrang worth it ng experience na to. At mas lalo pang naging memorable dahil hindi namin to pinlano na matagal. Bigla lang namin nakita online, sinubukan lang namin. At ito pa ang isa sa pinakamaganda naging bahagi ng araw namin. Actually, hindi pa dito natatapos kasi sobrang lawak na ito. Pero curious ako sa inyo. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon makapasok sa Louvre, anong una nyo hahanapin? Yung Mona Lisa ba? Yung mga Egyptian mummies? O trip nyo lang malibot itong isa sa pinakasikat na museum sa buong mundo? I-comment nyo naman sa baba. At kung nagustuhan nyo ngayong video na to, huwag kalimutan mag-like, share at mag-follow para mas marami pang France life experiences ang mapakita ko sa inyo. By the way, meron pa tayong part 2 kasi sobrang lawak ng Louvre. See you sa next vlog. Over. Bisous!